Natanggap na raw po ng ahensya yung reklamo laban kay Senator Jingo Estrada na mula yan sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kumuha tayo ng mga development dyan sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo, hindi na Department of Justice na kanilang natanggap na o kinumpirmang naihain na sa tanggapan ng National Prosecution Service ang reklamo laban nito kay Senador Robin Padilla. Itong araw ay napaulat rin yung mismo yung pag-aay ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG na reklamo kontra sa nabanggit na senador. Reklamo obstruction of justice ang sinasabing sinampa ng ahensya laban sa mababatas dahil sa pagtulong umano ni Senador Padilla kay Senador Bato de la Rosa takasan ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Subalit ngayong ngayong araw ay binigyan linaw na at kinumpirma maging ni Prosecutor General Richard Anthony Padilla na kanilang natanggap na ang nabanggit na reklamo. Habang sa marang payag naman ni Justice Secretary Frederick Vida, pagtitiyak na mananatiling bukas ang kaguran para sa naturang senador. Maaarihan niyang tumungo ito sa ahensya ng saguyon ay makapagbagi ng paliwanag kaugnay sa mga aligasyong kanyang kinakalap. Bigyan din ng kalihim na itong tumanggap ng payag at maging impormasyon mula kanino man na siyang makatutulong upang kanilang magampanan at matupad ang mandato sa bansa. Kaugnay niyan ating pangyan si Attorney Frederick Vida ang kalihim ng Department of Justice. Well, the Department of Justice would always be open, not only to victims or Filipinos seeking redress of their grievances. We are also open to anyone who will bring in or put forward facts and information that will help us fulfill our mandate. Tandaan niyo, ang mandato ng Department of Justice, ipakulong yung dapat ipakulong at i-exonerate yung wala namang kasalanan. Pero ang basehan lang natin lahat, datos at facts. Sa kabila nito, ibinit ni Justice Secretary Vida na hindi na kailangan pang ipatawag ang senador ukol sa mapayag nito kamakilana. Ay sapat na mapag-amin ito sa ilang panayam hinggil sa ginawang hakbang o aksyon ng umalis si Senador Bato papalabas ng Senado. Dagdag ko ng kalihim dahil rito itutukoy ng prosekusyon ang pananagutan ng senador sakaling may nilabag man itong batas matapos ang kanya mga ginawang. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. Bombo Grant. Yes, Bombo Genesis. Pahabol lang na katanungan, after na matanggap dito, anong sabi ng Department of Justice? Anong gagawin nilang susunod na hakbang? Magpa-file na ba kagad ng kaso or another investigation? Bombo Genesis, sinasagot ng Department of Justice o wala pa silang binabagay na pakayag. Ngunit sa makarang mga proseso nila, ang mga ganito uri ng reklamo ay isa sa ilalim pa nila sa evaluasyon upang madetermina kung sinong panel prosecutors ang hawak at pagkatapos nito ay dadaan sa fact-finding at maging sa pagtukoy ng pagsailalim sa preliminary investigation. At simula sa preliminary investigation, dito ipatatawag ang lahat ng mga respondents at magkabilang kampo upang ibigay at ibahagi ang magkakapilang panig. May nabanggit ba ang Department of Justice kung ano yung nilalaman ng reklamo? Napatunayan ba or nakita ba ng Criminal Investigation and Detection Group na tumulong talaga si Senator Robin dun sa pagtakas, quote-unquote, ni Senator Bato? Bombo Genesis, partikular sa detalye ng naturang reklamo ay hindi na ipinahagi pa ng Department of Justice o hindi na nila idinetalye. Ngunit kung babalikan natin sa pagpapaliwanag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kanilang sinabi na patungkol ito sa kanilang investigasyon na umano'y pagtulong ni Senador Robin Padilla para makatakas si Senador Bato sa loob ng Senado. Bombo Genesis. Ewan ko kung may connection, pero dati nang sinabi rin ng Criminal Investigation and Detection Group na iniimbestigahan din nila yung connection sa pagitan ng pagtakas at nung naunang barilan. And then may report tayo ngayon na parang connected daw itong dalawa. Ano to? Part din kaya ito yung kanilang recommendation dyan sa may part ng Justice Department? Nabanggit mo nga kanina na hindi ba isa na sa publiko, pero anong natanggap mong usapin dyan or mga information dyan? Part ba ito ng posibleng ni-recommended nila dyan?
Bombo Genesis, particular doon sa detalye ay bigo pa magbahagi ang Department of Justice particular na impormasyon dito. Ngunit sa ating pagtatanong at pag-ating antabay dito sa Department of Justice, ang kanilang ibinahagi ay yung mga pahayag at yung mga kamakailan na panayam na Senador Robin Padilla sa publiko o sa media ay sinusuri na ng Special Panel of Prosecutors. Kumabalikan din natin, Bombo Genesis, itong Panel of Prosecutors. Ito yung binuo ng Department of Justice na isinulong ni Justice Secretary Vida upang tutukan yung investigasyon. Anya, yung mga pahayag ay sapat na upang matukoy kung may pananagutan ang senador. Bombo Genesis. Pero walang mga leaked information doon sa medyo pinupush natin to kasi ito yung naunang statement ng Philippine National Police yung connection in between the two. Bombo Genesis, yan yung ating alamin sapagkat dito kung sakali man na tumuloy ito pagdating ng preliminary investigation, dito susuriin at tatalakayin ng panel prosecutors yung magkakabilang panig. Ilalatag dito maging yung mga nakitang ebidensya ng Philippine National Police, partikular sa mga magdidiin kay Senator Robin Padilla kung may pananagutan ito, lalo na sa pagtulong para maiwasan at ma-delay yung proseso ng pagsisilbi ng arrest warrant. Ganyan sa panig ni Senator Robin ay padadalahan siya o ipatatawag siya upang magsumite ng kanyang counter affidavit sa isasagawang preliminary investigation. Ito ay kung magpapatuloy hanggang doon, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Gran. Hantabay ka sa mga dagdag pang development diyan. Maraming salamat. Ingat ka diyan. Nagulat para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gran Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.